Hello, good afternoon everyone. Before ako matulog, kasi wala na akong trabaho, is mabablog muna ako para sa mga anak ko at para sa ibang mga bata dyan na broken family, diba? Alam nyo, first, para sa inyo to, Linlin, Efrael, Christian, sa lahat ng mga bata na kagaya sa sitwasyon ko ngayon na kumbaga, hindi buo ang pamilya, di ba? So, alam naman ninyo ang sitwasyon at ang rason kung bakit sira ang pamilya natin, di ba? Hindi ko ginusto na ganito ang buhay ko. Hindi ko gusto na hindi kumpleto ang pamilya natin, di ba? Kasi nga ako mismo is buo ang pamilya ko. May mama ako at may papa ako, di ba? May mga kapatid ako, di ba? So, kailangan lang ninyo lawakan ang pag-iisip ninyo, di ba? Huwag kayo paapekto sa mga nangyayari ngayon na nangyayari sa buhay natin, di ba? Ibig sabihin, may kanya-kanya tayong may kanya-kanya tayong pag-iisip, di ba? Naintindihan ko naman yung punto ninyo, lalo ka na Linlin. Kasi mahirap mo pang tanggapin kasi nga bata ka pa, di ba? So, kung nagagalit man ako sa inyo, kung pinagsasabihan ko kayo, at tapos ko na pinaliwanag ang side ko, di ba? So, habang tumatagal, habang lumalaki kayo, dapat unawain nyo ang mga bagay at nakikita nyo yan nung maliliit pa kayo kung paano kami mag-away at kung paano ako patakbuhin ng ama ninyo, di ba? So, kung in short, hindi maganda ang pagsasama naming dalawa ng ama ninyo, di ba? So, ang hiling ko lang sa inyo, mag-aral, ayusin nyo ang buhay nyo, mag-aral kayo. Hindi naman ako naging pabaya sa inyo, di ba? Kaya nga ako natatrabaho para uh, makapagpadala sa inyo ng pera, makabayad sa school, makabayad sa mga amutan, like Christmas party, or kahit ano man mga project ninyo, di ba? So, ang gawin ninyo, mag-aral ng maayos. Isipin nyo ang kinabukasan nyo. Patanda na patanda kayo, bawat taon dadagdag ang edad ninyo. In the future, pag makapag-aral kayo, makakuha kayo ng magandang trabaho, diba? Hindi katulad ko, diba? Nakulang sa pag-aaral dahil naturuma kasi ako kaya hindi ako nakapag-aral ng maayos sa guro ko noon, diba? Kasi noong kasing panahon namin is pag malit ka lang is papaluin ka, hahatawin ka ng kawayan, basta marami ako na experience, na bad experience ko sa pag-aaral ko, kaya nag-decision ako noon na ayaw ko nang mag-aral kasi ang pagpunta pala sa paral ay sasaktan ka lang pala ng teacher mo, 'di ba? Ganun, papadipahin ka, papaganunin ka, tapos ang daming mga parusa noong panahon, pero ngayon bawal na yan. Alam ko na bawal na yan ngayon. So napapasalamat nga ako sa bagong, yung new generation ngayon is marami na ang nagbago, di ba? So, sinabi ko sa sarili ko, kung hindi man ako nakapagtapos ng pag-aaral, kayo na lang ng mga anak ko ang papaaralin ko. Pero paano ko yan matupad ang pangarap ko na makapagtapos kayo, lalo ka na Linlin, lalo ka na bunso, kung panay kayo computer, panay kayo internet, panay kayo cellphone, panay kayo TikTok, 'di ba? Ang mali lang kasi may ama walang pakialam, walang disiplina. Alam naman na nandito na ako, malayo na ako, 'di ba? So wala na ako diyan. Kahit wala man ako diyan,
Pero hindi ko kinalimutan na ina niyo ako, na anak ko kayo. Hindi ako hindi ako hindi ako pumunta dito para sa sarili ko. Pumunta ako dito para magtrabaho para sa inyo. Ilagay na natin, meron akong kinakasama ngayon, meron akong bagong kinakasama. Pero lahat yan, pinakilala ko yan sa inyo. Pinaalam ko yan. At lahat kayo, nirespeto niyo yung desisyon ko. Kasi alam naman ninyo, yung ama niyo dyan meron na din, di ba? Meron na din kasama. So, dapat, ang gawin ninyo, mag-aral lang kayo mabuti. Kasi nagsusuporta naman ako sa inyo kung ano man pangailangan ninyo. Yun na naman ang gusto ko. Si Christian, si kuya ninyo, next year, sa awa ng Diyos, I think 2025 is graduate na si kuya ninyo. Kayo na lang dalawa ang papaaralin ko, kayo na lang gagastusan ko. Sana naman maintindihan ninyo. Ang iniisip ko is para sa inyong kinabukasan. Na pagdating ng panahon, yan lang ang maipamana ko, ang edukasyon. Lawakan yung mga anak, lawakan ninyong pag-iisip niyo, April and Lynn. Lawakan ninyong pag-iisip ninyo. Huwag kayo pa-epekto sa mga chismis. Mag-focus kayo sa inyong pag-aaral. Aral, bahay, kain. Ganun lang, study. Ganun lang, nak. Sana naman, maawa naman kayo sa akin. Gusto ko lang naman makapagtapos kayo ng pag-aaral, di ba? Yan lang naman talaga ibigay nyo sa akin, di ba? Ang diploma. Di ba? Hindi naman ako nagkulang sa inyo. Yan lang, tulungan niyo sa sarili ninyo. Pinaliwanag ko na yan sa inyo na ilang beses na hindi na pwede buuin ang sira ng pamilya dahil ayaw ko na. Diba? Ayaw ko na lumaki kayo, buo nga pamilya natin, pero para buo nga sa mata ng tao. Pero sa sarili ko hindi buo. Bakit? Para sa tuwing nag-aaway, magwa-wild, maghahabulan. Tatakbo ako, habulin ako ng ama ninyo. Kasi lasing, nagwa-wild. Diba? Hindi naman ako nagkulang sa pamilya natin. Lahat ginawa ko. Lahat ng pagsisikap ginawa ko. Nakikita naman ninyo kung paano ako itrato ng ama ninyo. Sana intindihin nyo mga anak. Respeto yun lang naman, diba? Sinabi ko nga sarili ko, kung makatagpo man ako ng lalaki na matino, yun ang pakisamahan ko habang buhay. At pinakilala ko na yan sa inyo. Pinakilala ko na yan sa mga angkin, sa mga kapatid ko. Ang gawin nyo, mag-aral lang kayo. Nandito naman kami nagbibigay naman ako. Hindi naman ako nagpapabaya sa inyo. 'Di ba? Yun lang naman ang hiling ko sa inyo mga anak. At sa iba dyan mga bata na mga ganyan broken family. Habang pinapaaral pa kayo, mag-aral kayo. 'Di ba? Para din yan sa inyo. Wala man kami na mga magulang maibigay na kayamanan. Pero yung edukasyon lang ang kaya namin maibigay na kahit sino mang magnanakaw, hindi yan makukuha. Sa inyo yan 'di ba? Ang iba nga dyan, mamumulot ng basura para lang may maibinta, para lang may maikain, para lang may pambayad sa school. Pero kaya wala na kayo iisipin. 'Di ba? Maayos mo na paghiwalay namin ng ama ninyo. Wag na kayo makisali. Tapos na. Matagal lang tapos mga anak. Ang isipin ninyo, ang pag-aaral ninyo, yung makapag-aaral kayo ng maayos, yung maibigay nyo sa akin ay diploma, masaya na ako niyan. 'Di ba? Sobrang saya ko niyan. Sana maintindihan ninyo. Pag hindi nyo maintindihan, wala akong magawa. Kasi may mga sarili din kayong pag-iisip. Anak ko kayo, pero hindi ko hawak ang pag-iisip ninyo. Ang ginagawa ko, sa maabot na makaya ko, i-advise ko kayo. Pero kung matigas na lang ulo nyo, wala akong magawa. Pero bandang huli, magsisisi din kayo. Ba't hindi kayo nag-aral ng maayos? Pinapaaral ko naman kayo ng maayos, diba? So pagdating ng panahon, huwag nyo ko sisihin ha. Sana, mapag-isipan ninyo na
Importante ang edukasyon. Thank you and God bless you.